Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya dito, "Good AM, politics is different from artists. Politics to serve the people with honest and dedicated service to their constituent, while artists are to entertain and give pleasure and happiness to their fans. So set aside politics from artists. God bless us all, especially KP." Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Dayag. Yes, tama naman po kayo sa inyong sinabi na magkaiba ang politics dito po sa artista, 'di ba? Ang politics ay para magserbisyo sa bayan ng may katapatan, while ang artista naman po ay para makapagpasaya, makapagbigay ng aliw at inspirasyon sa mga supporters. Pero syempre, bilang artista po si Kim and Paula Avellino, tao rin sila at pwede silang makapagbigay ng kanilang opinion at karapatan po nila yun mga kakimpaw na i-voice out yung kanilang paninindigan, yung kanilang paniniwala. 'Di ba? So dito po sila nababatikos mga kakimpaw pag nagbigay na po sila ng kanilang saloobin, kaya naman naididikit yung kanilang pangalan sa politics, 'di ba? Ganun lang 'yun. And pilitin man natin na hindi maidikit si Kim and Paula Avellino sa politics mga kakimpo kung sila mismo, 'di ba, ang nagdidikit sa sarili po nila sa mga usapin, wala po tayong magagawa doon kundi depensa na lamang po si Kim and si Paolo. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Daya, God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa update na to, at unahin nating talakayin ang tungkol dito sa update po ng boto ni Chinita Princess para po yan sa Hottest Adult Celebrities for 2026. So ito po yung partial result for May 23, 2026. Kim Chu ay naka 224,800 votes. Still, siya pa rin po yung nangunguna, and the rest po ay ayan na mga kakimpaw, hindi ko na po iisa-isahin. Si Chinita Princess lang naman po ang importante dito. Ayun nga dito, Kim Chu mayroon na siyang mahigit 224,000 na boto at nananatiling nangunguna. Gayon pa man, hindi malayo ang sumusunod. Malaki pa ring tsansa na magbago ang pwesto bago ang huling araw ng pagboto. So pumapangalawa po dito si Sara Geronimo na merong 177k votes. Pero syempre napakalayo na po niyan sa botong nakuha ni Chinita Princess na 224k na. Kaya naman suportahan natin ito mga kakimpaw para po sa Hottest Female Adult Celebrities for 2026. So ang voting period po mga kakimpaw ay May 19 to 31, 2026. So until last day of the month. Kaya keep voting lang mga kakimpaw, malaking tulong po ito kay Chinita Princess. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin mga kakimpaw ang tungkol nga dito sa usap-usapan sa mundo po ng social media. Ang tungkol sa usapin po na bumabalot dito sa friendship ng Ang Becky. Sabi nga dito mga kimpaw sa isang post, ang Becky trending sa Reddit. Status ng friendship ni na Angelica Panganiban, Bella Padilla at Kim Chu may problema daw o baka ini-issue lang. Actually mga kakimpaw, sa Reddit po talaga nagsimula ang usapin tungkol sa Ang Becky. So nagsimula po kasi mga kakimpaw ito nung time po na nagpa-interview si Bella Padilla dito po kay Tito Boy. Simula ko kasi nung interview na yon, wala na pong naging appearance, wala naging bonding si Bella at si Chinita Princess. While si Angge naman mga kakimpaw, nagpadala naman po siya ng orchids kay Chinita Princess. Samantalang si Bella, parang wala naman pong pinadala mga kakimpaw, kundi bumati lamang siya tapos hindi naman po nag-react or nag-comment
si Chinita Princess. Yun po yung tinitingnang anggulo ng mga chismosa sa social media. Actually, mga kakimpaw, matagal ko na pong napapansin yan. Matagal ko na rin pong sinusubaybayan yung post na yun ni Vela, kung magko-comment ba si Kim Chu, kung magre-react pa siya. Pero never po siyang nag-react, mga kakimpaw. So, ibig sabihin, may tampuhan po, mga kakimpaw, na naganap. At antayin natin, magiging okay din po yan. Tampuhang magkaibigan lamang po talaga yan at kanya naman po talaga pag tayo ay nagkakamali. 'Di ba? Kailangan po natin ng leksyon, kailangan po nating matuto, kailangan po nating magtusa at pagsisihan yung nagawa nating kasalanan. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin, mga kakimpong, tungkol dito sa umiingay po sa mundo ng social media na si Paolo Abilino daw po ay gagawing host ng It's Showtime kasama po ni Chinita Princess. Abay, magandang balita to, mga kakimpaw, dahil panigurado dudumugin po ng mga viewers ang It's Showtime pag ito po ay nangyari. Malakong tulong ito sa ratings ng It's Showtime. Sabi kasi dito sa post, amazing how profoundly true this is. I just can't wait for Paula Abilino to be part of It's Showtime. Kayo din ba? Paolo, new host nga ba sa It's Showtime? Tapos, meron po akong nabasa dito na ganito, as fluke, maging new host daw si Paolo Avellino sa Showtime. Payag ba kayo? 101% na payag po ako at alam kong kayo din, mga kakimpaw, kasi ito pong Kimpaw yung parang magiging next Aldab. Paniguradong dadagsain po ng mga televiewers at online viewers itong It's Showtime pag nangyari po ito, mga kakimpaw, kasi syempre Kimpaw ang aabangan po ng mga televiewers dyan. Lalo na po yung mga seniors, 'di ba, yung mga titas, mga bagets na nag-idolize po kay Kim and Paolo Avellino. So yan po talaga yung magiging viewers nila doon, mga kakimpaw. At alam ko maging kayo din, agree po, mga kakimpaw, sa balita na kumakalat ngayon sa mundo ng social media. Pero syempre, ang katanungan ay may katotohanan nga kaya na si Paolo ay kukuhanin po ng producer ng It's Showtime? Kasi marami na po ang na-excite right after po ng announcement na to sa mundo ng Facebook. Grabe po, ang dami nag-comment dyan na agree daw po sila, na masaya daw sila kung totoo nga po ito. So sana mapagbigyan, mga kakimpaw, 'di ba? Kahit 1 year lang, para nang sa ganun, 'di ba? Ma-enjoy naman po ng mga seniors yung panonood nila ng It's Showtime, kasi ito mga nakaraan nagiging boring na po yung It's Showtime Tapos wala pa si Chinita Princess. Kaya ang ending, lumilipat po sa katapatan na programa. Kung lalagyan po nila yan ng Kimpaw, di magbabalik po, mga kakimpaw, yung mga televiewers nila dati. 'Di ba? Kasi ito talaga yung inaabangan nila yung tambalang Kim and Paolo Avellino na talaga namang magpapakilig sa pananghalian, mga kakimpaw. Sana po maipush ito ng producer ng It's Showtime at sana nga po magkatotoo to, mga kakimpaw, kasi ito po ang laman ngayon ng mundo ng social media. So kayo ba, mga kakimpaw, payag ba kayo? Please comment down below.